So hello mga idol, welcome dito sa ating channel. So for today's video ay i-discuss natin ngayon kung paano magtayo ng kooperatiba na ito, no? So for kailangan nating gawin ito ng isang coop para sa ating miyembro ng ating asosasyon. So paano? Yan ang ating itatalakay ngayong araw nito para magkaroon tayo ng idea kung ano ang step by step na gagawin. So, tara mga idol, samahan niyo ako. Let's go! Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. So, ayan, forward ko na mga idol. Kasi ang kailangan natin dito, yung information, paano diba sa isang organization. Hopefully po. So bago mga idol, subscribe nyo naman si Ma'am Remedy Online para sa kanyang channel sa YouTube na ating reaction. After watching this video, ay matulungan po kayo makapagsimula na at magkaroon po kayo ng idea kung paano po mag-set up ng kooperatiba sa isang organization. Bakit po ibigay sa inyo kung ano ang step by step ng pagkakaroon or pag-set up ng kooperatiba? Hayaan niyo po muna akong i-discuss kung ano po ba ang ibig sabihin ng kooperatiba. Ang kooperatiba po ay isang pribadong organisasyon na pinatatakbo at kontrolado ng mga kasapi. Ang kooperatiba po ay samahan ng mga voluntaryong taong nagkakaisa upang makamit ang kanilang pangunahing pangangailangan, pangtuluhiya, pangkunan, at kalilangan. Actually, ang kooperatiba din po ang maghihigaan para sama-sama ani ng mga miyembro o ng mga kasapi ng kooperatiba ang pamamahala or demokratikong pamamahala sa kanilang mga negosyo. So, ibig sabihin po, kung sino ang mga kasapi or kung sino yung mga miyembro ng kooperatiba, ay siya po ang nagmamay-ari ng mga negosyo, ng property, ng isang kooperatiba. Ano-ano nga ba ang mga steps na dapat i-consider sa pagbuo ng kooperatiba? 1. Dapat merong at least 15 members na voluntaryong mag-join sa kooperatiba na inyong bubuin. Dapat din po aalamin nyo kung anong pangunahing pangangailangan ng inyong members or ng inyong magiging kasapi. Para sa ganon, ito po ang produkto or servisyo na ibibigay nyo sa inyong mga kasapi. Dahil lagi nyo pong tandaan na ang pagbubuo ng isang kooperatiba ay ang isasaalang-alang ang pangunahing pangangailangan ng bawat kasapi. Kasi ito po ang layunin ng kooperatiba. Second, kailangan po natin gumawa or mag-prepare ng general statement o yung tinatawag natin economic survey. Sa economic survey po, dito po nasusulat ang layunin ng ating itatayong kooperatiba. And ang klaseng kooperatiba, saan po natin itatayo or saan po tayo mag-cooperate. At other necessary data po na kakailanganin para maging maunlad ang ating kooperatiba. Ito po parang katulad ng isang feasibility study na kung saan lahat po ng mga details na kakailangan natin para maging successful ang isang kooperatiba ay dito po nakasulat sa economic survey. Third, pag nagawa nila po ang economic survey, kailangan naman po gumawa ng draft copy ng inyong bylaws. So, ano naman po yung bylaws? Ang bylaws naman po ay it contains your rules and regulations governing the operations of your cooperative. So, ito po ay very important kasi ito po ang magiging guide nyo sa pagpapatakbo ng inyong kooperatiba. Fourth, prepare a draft copy of your Articles of Cooperation. Sa Articles of Cooperation naman po, dito po naka-indicate ang inyong cooperative name, each member, then years of existence, and other pertinent description about your cooperative. Secure band of your accountable officers, like treasurer, manager. So, kung magkano po yung amount, it should be decided by the board of directors. At kailangan po ito ay nakabase sa kung magkano ang assets ng inyong kooperatiba by the time of the registration. So, this includes the paid-up capital, then membership fees, and other assets of the cooperative.
Sixth, and the last step, kailangan niyo pong magpa-register sa Cooperative Development Authority or sa CDA. Ang CDA po ang government agency na namamahala sa lahat ng kooperatiba dito sa Pilipinas. So kung may mga questions po kayo, pwede po kayong tumawag sa kanilang regional office or kahit po sa main office para mas mapadali po ang preparation ng lahat ng documents na nabanggit ko kanina. Once na ready nyo na po ang lahat ng documents na nabanggit ko kanina, kailangan nyo pong i-submit ito sa CDA 4 copies each, like yung economic survey, yung bylaws, yung articles of cooperation, and band of accountable officers. So, kailangan po yun. Then, pwede po kayong tumawag sa Cooperative Development Authority, especially sa panahon po ngayon, pandemic tayo, by appointment na po ang kanilang pagtanggap ng mga guests or ng visitors. So, mas maigi din po na prior sa submission ng inyong documents, mai-consult nyo po muna sa CDA representative para at least ma-check nila kung tama na ang lahat ng documents na inyong ginawa. So itong mga idol, na-summarize naman natin kung anong kailangan. So once na ikaw ay naging members dito sa isang cooperative, understandable na yun sa atin na ikaw ay isa sa mga sharer or bahagi ng isang kooperatiba. So, ang bawat member na nagmamalasakit sa isang kooperatiba ay siya rin ang namumuno. So, ibig sabihin lahat kayo dyan na nasa loob ay mga miyembro o mga opisyal ay nagkakaisa para itaguyod nyo ang inyong layunin para itong kooperatiba nyo ay magkaroon ng livelihood o ano man ang inyong purpose dyan sa pagtatayo ng isang kooperatiba. So, dito mga idol sa ating itatayong kooperatiba na papumunuan ng ating mahal na guro na si Ma'am Ribuya, ay titingnan natin mga idol, no? Yung mga voluntaryong pagpasok sa isang kooperatibang tulad nito, na hindi tayo namimilit ng tao kung sino lang ang gustong maging membro at opisyales na isang tulad nitong kooperatiba. Okay, so kung gusto niyo mapanood ang buong board ng ni Ma'am Remedy, ay pumunta kayo sa kanyang channel, no? Sa YouTube channel niya. So ito ay ating reaction lamang sa kanyang ginawang survey at how to register and apply for cooperative. Sabihin po, pag meron ka kasing kooperatiba sa iyong organization, alam mo yung feeling of security na pag nangailangan ka ng pera, ay nandiyan lang ang kooperatiba. Kung gusto mo mag-put up ng isang maliit na negosyo, alam mong meron kang malalapitan. Kung nangailangan ka at ang time na nag-aaral ang iyong mga anak, merong kooperatiba na tutulong at aalalay sa iyo. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-put up ng cooperative sa kanilang organization, I suggest mag-put up po kayo at napakalaki po ng maitutulong nito sa inyong empleyado at sa inyong magiging miyembro. Sa mga hindi pa po... So ayan mga idol, no? So napakaganda ng layunin talaga ng isang kooperatiba na nagtuturo sa mga kasapi paano mag-impok at magnegosyo. Mag-impok ng pera, magnegosyo. Tuturuan tayo ng isang kooperatiba paano ito gawin na mag-impok tayo ng pera, no? So hindi lahat na meron na kasi nagtatanong sa akin paano raw mag-utang. Hindi pa nga nagsisimula ang kooperatiba ay gusto na utang. So yung mga idol, no, ituturo sa atin yan kung paano at paano ang proseso ng pag-iimpok at pagninegosyo. So salamat sa inyo mga idol, sana may natutunan tayong araw na ito kung paano itayo ang isang kooperatiba at ano ang mga kailangan natin sa pagtatayo nito. Merong step by step na kung saan una nga ang ating gagawin ay kailangan magkaroon tayo ng 15 members sa isang kooperatiba, no?
Tapos, pangalawa, step 1, yan, 15 members. Yung step 2 natin, yung economic survey. Pipil upan natin mga idol. After nyan, yung articles of cooperation. Okay, ng bylaws muna. Yung bylaws. Then, yung articles of cooperation. Step 5, step 6. Yun. Statement of insurance and fidelity of bond coverage ng bawat miyembro. Tapos, meron ito yung sa CDA. Papasa natin sa CDA. So, yan mga idol. Panoorin nyo ito ating members dyan sa Biproco Cooperative na ating itatayo. Bicol, ano yung sabi nyo dyan? Cooperative. No? So, salamat sa inyo. Sana mag-join kayo. Yung ating mga admin dyan sa loob, sana i-join nyo yung iba yung members na makapag-meeting. So, ngayon mga idol, 16 ang ating schedule, no? Linggo, sa bahay ni Ate Nori, Ma'am Nori, Ate Nori, no? Antayin natin ang lahat na makapag-attend. So, yung mga hindi naman maka-attend, pwede naman kayo magpadala ng proxy. Okay? Kasi meron daw speaker si Ma'am na dadating dyan. Okay, so 16 is Sunday, 7 o'clock AM. Venue sa bahay ni Ate Nori. Malapit kay Kagawad, Asis. Okay? Salamat sa inyo. God bless you. Bye-bye.